Heto na, heto na, heto na! Boruto 2 Blue Vortex Chapter 20 Spoilers! Sarada Mangekyou Sharingan muli nang pinakita at ang ability nga nito ay may pagkakahalintulad sa Mangekyou Sharingan ni Obito na Kamui. At syempre, Konohamaru Sarutobi, pinalagan na nga si Matsuri. Ilan lamang yan sa mga magagandang balita na pinakita dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 20 Spoilers! So mukhang goods na balita nga ito para sa atin mga parikoy. So tara mga sir at atin na nga umpisahan. So bali nga ang spoilers natin for today's video ay isang klase ng text spoilers. At ang unang detalye nga na pinapakita at sinasabi dito, Ryu triumphs over Mitsuki overwhelmingly. So ibig sabihin guys, sa bakbakang Ryu over Mitsuki, mukhang Yamado o panalo nga daw si Ryu. Na means to say nga rin na mukhang nahirapan pa nga rin lumaban dito yung Sage Mode Mitsuki. At kaya sa bagay din yan, ang kasunod nga na sinasabi dito, Mitsuki and Araya are hostages of Ryu. And Sarada is confused about what to do. Men, eto na nga yun, eto na. Dahil nga sa last chapter, diba, nakuha yung sandatan ni Araya na siyang may kakayanan na maka-counter o maka-control din sa Iron Sun ni Ryu. So dahil nga nawala yon at nakuha ni Ryu, nangyari naging dehado tuloy sila at sila nga nahuli dito ni Ryu. At dahil nga nadali si Mitsuki at Araya, syempre malamang tulala na dito si Sarada at hindi na nga daw niya alam ang kanyang gagawin. Sarada is confused about what to do. At kalinsabay nga ng pangyayari niyan, ang kasunod naman na sinasabi dito, it looks like Konohamaru is on verge of death. So ibig sabihin guys, nasa bingit daw ng kamatayan itong si Konohamaru laban kay Matsuri. At kaya nga sa bagay din yan, ang kasunod nga na sinasabi dito, Matsuri looks like she's crying but Konohamaru used double Rasengan on her. Men, heto na nga, heto na yung sinasabi natin kanina. Mukhang kumilos na nga dito si Konohamaru para palagan itong si Matsuri. Papalag naman tayo mga sir. Pero discarding malupit nga muna. Dahil nga tulad ng sinabi dyan, Matsuri looks like she's crying but Konohamaru used double Rasengan on her. Na ibig sabihin nga lang din guys, mukhang sinamantala ni Konohamaru ang pagkakataon habang umiiyak si Matsuri na sa kadahilanan na mukhang hindi siya neto kayang saktan ng tuluyan. So kinuha niya yung pagkakataong yon na habang minamahal nga talaga siya ni Matsuri, nagkaroon siya ng open way para gumamit ng Rasengan dito kay Matsuri mga paarikoy. At kaya sa bagay din yan ang kasunod nga na sinasabi dito, Jura felt something strange from Matsuri. So ayun nga guys, naramdaman daw ni Jura na mukhang may hindi magandang nangyayari kay Matsuri. Mukhang nakatunog nga si Jura na parang may kakaibang nangyayari. Kaya itong bagay na to mga parikoy, ito rin yung magiging problema natin dito. Malamang maaaring maging problema to sa mga hinaharap. Kasi anytime pwedeng pumunta si Jura kay Matsuri. Using Klogrimes, diba, nakakapag-transport sila o nakapag-teleport sila. So sa ganung kadaling paraan, magagawa nga agad ni Jura na makarating kay Matsuri nang walang kahirap-hirap. Kaya anytime talaga pwedeng bumak up si Jura kay Matsuri, lalo't sa current situation ngayon naramdaman nga ni Jura na mukhang nasalanganin nga si Matsuri. Kaya mas maganda na tapusin na nga agad ito ni Konohamaru. At matapos nga ang bagay na yan na naramdaman ni Jura, ang kasunod naman na bagay na sinasabi dito mga sir, Yodo took a strong stab from you. So anong gagawin nito ni Yodo na sinasabi Yodo took a strong stab from you? Anong gagawin mo So dahil nga sinasabi rin kanina na tulala na nga si Sarada sa mga nangyayari at hindi na nga daw niya alam ang kanyang gagawin, ang kasunod naman na sinasabi dito mga pare ko ay heto na. Sarada was thinking about Sumire. When she was in trouble, she activate Mangekyou. Boom! Here we go mga sir, here we go. Habang iniisip na naman niya si Sumire sa mga nangyari sa nagdaan, kaalinsabay nga rin ng pagiging ipit niya sa sitwasyon, dito nga muling nagbukas ang kanyang Mangekyou Sharingan. At kaya nga sa bagay din niya na kasunod dito sinasabi, Sarada's Mangekyou seems like Kamui similar to Obito. Sheesh! Napakaangas neto mga sir. Mukhang natawid nga ay Sarada ang abilidad na Mangekyou Sharingan ng kanyang uncle na si Obito Uchiha. But let's see kung anong klaseng ability nga ng Kamui ang nataglay ni Sarada na katulad nga daw na kay Obito. Na kaya nga sinasabi dito sa kasunod, Sarada opened a tunnel using her Mangekyou and sweep away Ryu's Sun. So looks like parang hinigop nga ng Mangekyou Sharingan yung mga Iron Sun dito ni Ryu. Na similar nga dun sa kayang gawin ng Mangekyou Sharingan ni Obito na yung kanyang Kamui ay nagagawa nga nitong higupin yung mga bagay o kahit buhay na bagay. So diba ganun yung kayang gawin ng Kamui ni Obito, na miski yung sarili ni Obito nagagawa niya rin dalhin sa kanyang dimensyon. Pero sa sinasabi dito sa Mangekyou Sharingan ni Sarada, Sarada opened the tunnel using her Mangekyou and sweep away Ryu's Sun. Dyan guys, mukhang yung ability ng Mangekyou Sharingan niya is parang katulad ng teleportation nila Boruto gamit ng karma, kasi open na tunnel. So ibig sabihin para kang nagbubukas ng dimension to dimension. Unlike dun kay Obito, yung kay Obito kasi sa pamamagitan lang yon ng mundo
ng mga ninja at sa kanyang Jikokan Kekai. Bagaman nakakapagbukas ng ibang dimensyon pero napakahirap gawin. So diba nakita natin ginawa nila yun sa dimensyon ni Kaguya. Sobrang hirap gawin na i-open yung dimensyon ni Kaguya gamit ang Jikokan Kekai o yung Kamui ni Obito. Pero dito naman kay Sarada, mukhang tulad nga kay Boruto na paggamit ng kanyang karma or tulad din dun sa teleportation ability ng Rinnegan ni Sasuke. Pero mas maganda nga lang kay Sarada dahil nga parang nahihigop nito yung mga bagay-bagay at nalilipat sa lugar na yon. But we're not sure din dahil nga baka meron pang sariling Jikokan Kekai itong Mangekyo Sharingan ni Sarada. At in the other side pa, baka nga isa lang din ito sa ability ng kanyang Mangekyo Sharingan. Kumbaga tulad din sa mga Mangekyo Sharingan user like Obito na rin, na yung dalawang magkabila ang Mangekyo Sharingan niya magkakaiba nga rin ang abilidad. Na yung isang Mangekyo Sharingan nga na ginagamit ni Kakashi is for long range Kamui at yung kay Obito naman na pang short range at nagagawa rin neto na tumagos sa mga bagay-bagay. Likewise din kay Sasuke na yung kabila is Amaterasu at yung kabila naman is Kagutsuchi. Ganoon din kay Itachi, yung kabila is Chokoyomi at yung isa naman Amaterasu. So bawat pares nga ng Mangekyo Sharingan magkakaiba nga rin ang mga ability. Na yun nga baka ganoon nga din dito kay Uchiha Sarada. Marahil na itong ability ng Mangekyo Sharingan niya na sinasabi dito, baka isa pa lang ito sa mga abilidad ng kanyang Mangekyo Sharingan. Then yung kabilang Mangekyo Sharingan niya meron pang specific abilities din. Then yun nga matapos nga sabihin ng mga bagay na yan, ang kasunod naman na detalye na sinasabi dito, Konohamaru gained Matsuri's trust, then remembered Shikamaru and betrayed her with a double giant Rasengan. At heto na nga mga pare ko, mukhang umatake na nga talaga si Konohamaru dito laban kay Matsuri. Na kumbaga yung sinabi natin kanina na diskarte na nga muna ang ginawa ni Konohamaru. Kumbaga kinuha muna din niya yung tiwala dito ni Matsuri at na magkagayon na nga, dyan na umatake na nga itong si Konohamaru gamit ang double giant Rasengan. So parang Odama Rasengan yung ginamit dito ni Konohamaru, no? So yun nga mga pare ko sinasabi kasi dito na remembered Shikamaru and betray her with a double giant Rasengan. Ibig sabihin guys, habang magkasama sila Konohamaru at Matsuri, dito nga naalala na din daw ni Konohamaru yung mga sinabi sa kanya ni Shikamaru na yung patungkol sa kanyang pinaka-goal o pinaka-mission na mapataob nga o mapatumba si Matsuri at para makuha nga nito ang Turn Soul Bulb na siyang magbabalik kay Moigi. So men, medyo good news na nga to para sa atin dahil nga nagawa ng makana ni Konohamaru dito kay Matsuri. Medyo lang muna guys, medyo good news lang dahil nga text spoilers pa lang ito, hindi pa natin alam kung ano yung pinaka nangyari talaga o hindi pa natin nalalaman yung kabuuan ng nangyari sa chapter na ito. At syempre mukhang hindi pa nga gumamit dito si Konohamaru ng kanyang summoning monkey na si Monkey Enra para makatulong niya sa pangmalakasang bakbakan kontra dito kay Matsuri. So kailan kaya gagamitin o i-release o isasamon ito ni kumparing Konohamaru mga sir? Please naman Author Kishimoto, ilabas mo na si Monkey Enra dahil malamang nasa adult version na yon. Natulad nga ng teorya natin nakaraan, doon nga ginamit ni Konohamaru si Monkey Enra na siyang ipangpapalag ni Konohamaru sa sabayang bakbakan kontra kay Matsuri. Pero dahil nga text spoilers pa lang ito, hindi pa natin alam ang buong pangyayari. Kaya abang-abang tayo guys sa ating full review ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 20. Full review mga sir. Kaya hanggang dito na nga muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat, tayo nagpapaalam.